Hindi ka naman lalaya basta-basta lang sa katotohanan unless kinilala mo. Narinig mo yung katotohanan, pero hindi mo tinanggap ang katotohanan, hindi ka pa rin lalaya. Dahil sa panahong narinig mo ang katotohanan at tinanggap mo ang katotohanan, doon ka palang lalaya. Tama po ba? Amen. Kaya ingat kayo pag kayo naging magaling na sa Bible. Dahil maraming magagaling sa Bible, mali na ang tinuturo. Amen ba kayo dyan? Dahil yung mga nagtuturo ngayon ho, sa social media na magagaling, mali na ang tinuturo. Nakakatakot. Matakot po tayo kung gumaling lang tayo dito, pero hindi tayo gumaling dito. Kasi habang nag-aaral ka dapat ng salita ng Diyos, the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, dapat yung character mo lalong umaayos. Masakit, tamaan ng katotohanan. Amen? Dahil ang katotohanan, sinasapul ang mali. Sabi ko sa inyo, kung pumunta kayo sa simbahan dahil gusto lang ninyo, maririnig ninyo, huwag na ho kayo pumunta sa simbahan. Dahil ang simbahan na to hindi magtuturo ng gusto mo lang, kundi gusto ng Diyos ituro sa inyo. Amen po. Sabi ng Timoteo, marami na ho sa panahon na ito mga Kristiyano na maghahanap sila ng mga preacher na ang kanila lang gustong marinig, ang gusto nila mapakinggan. Pero sa simbahan natin, hanggang kung ano yung tinuturo at gustong sabihin ng Diyos, yun lang din po ang sasabihin ko. May masaktan man o wala. Amen po ba? Papayag po ba kayo sa ganun? Yun ho ang tunay na simbahan. Pag may mga tao umalis sa simbahan dahil nasaktan sa preaching, mali ang preaching o mali sila? Kayo nagsabi, hindi ako. Sabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah, pumunta ka sa Ninive, si Yahweh nagsasalita. Jonah, pumunta ka sa Ninive, kasi gunggunawin ko ang Ninive. Sabi ni Jonah, tatakasan kita. Kilala kita. Ginawa ni Jonah, tinakasan niya si Yahweh. Sabi ng Panginoon, tatakasan mo pa ako ha. May bagyo. Tinapon. Nilunok ng dabuhalang isda. Tinapon sa Ninive. Ano sabi ng Panginoon kay Jonah? Mag-preach ka dyan. Sabi mo, gugunawin ko ang Ninive. Nag-preach. Anong ginawa ng mga taga-Ninive? Lumuhod. Nag-pray. Nag-fasting. Pinatawad ng Diyos. Sino nagalit? Si Jonah. Si Jonah malupit. Sabi ni Jonah, Panginoon, sinabi ko na sa iyo kaya ayaw ko mag-preach Kayo ang Diyos na mamahabagin. Mahabagin ang Diyos. Si Yahweh ang tinutukoy doon. Tapos ang sabi ni Marcion, malupit. Kasi yun lang ang nakita niya. Pero hindi niya binasa ng buo. Hindi niya in-embrace ng buo. Si Yahweh ay mahabagin. May awa ang Diyos Tama? Amen. Naawa si Jonah doon sa puno. Naawa siya kasi bakit daw pinapatay sa uod? Naawa nga siya sa puno. Sabi ng Panginoon, naawa ka nga sa puno Ako ang lumika sa puno, tapos sa Ninive, di ka naawa. 100 plus ang tao dyan, tapos ako may likha sa kanila. Alam niyo, natapos ang Jonah, galit si Jonah. Kaya wala ng Jonah ka nabasa. Galit si Jonah hanggang sa natapos. Ang Diyos ay mahabagin. Paalala, sa panahong ito, lalo tayong maging mas maingat. Paalala mga kapatid, ito na yung panahon na lalo tayo dapat mas maging maingat. Gaano ka kaingat? Dagdagan mo pa. Sa panahon ito, lalo tayong maging mas maingat sa ating mga pinakikinggang mensahe. Kahit sino pang mensahero yan, mag-iingat ka sa mensahe niya. Kahit ako, mag-iingat ka sa mensahe ko. Kaya ingat. Ganon din sa pagbabasa natin ng Biblia. Ganon din sa pag-aaral ng Biblia. Hindi porke nabasa mo, yun na yun. Mga kapatid, kaya nga pinag-aaralan ng Biblia dahil ang Biblia may sarili ang interpretasyon. Hindi yan pwede i-interpret ng hindi mo pinag-aralan. Kaya mo pinag-aaral ng Bible School. Pero hindi lahat ng nag-aaral ng Bible School marunong mag-interpret ng Bible. Yun ang problema. Kasi ang pag-interpret ng Bible, galing yan sa Holy Spirit. Pag hindi ka nireveal ng Holy Spirit sa isang tao, kahit nag-aaral ka ng Bible, hindi ito na ipapaliwanag ang Bible ng basta-basta kasi ang Bible may sarili itong interpretasyon. So, bakit po nag-aaral ng Bible School? Dahil ang mga nagtuturo dyan ay mga kinausap ng Holy Spirit para ipaliwanag ang lalim ng Biblia. Okay? Kaya lang ang problema, kung yung nag-aaral ng Biblia at nagtuturo sa Bible School ay mga maling theologian, mga padala ni Satan. Kahit yung mga theologian, hindi mo pwedeng paniwalaan. Parang ang hirap, no? Kasi nga, sabi dito, mas maging maingat. Tignan nyo
Tingnan nyo kung paano ka dapat maging maingat sa pagbabasa. Alam niyo bang walang Diyos? Wala nag-ibig sa inyo. Sabi ng Biblia, walang Diyos. Okay? Awit chapter 14 verse 1, wala namang Diyos. Ayun na, tapos pagpasok, wala daw Diyos. Tapos bigla kang hindi na nagsimba, hindi na nag-pray. Kasi pinasa mo lang yung unahan. Basahin mo kaya kasunod. Ang sabi ng angal, yun pala sabi. Binasa mo lang kasi yung una eh. Sabi nung isa, sabi ng walang Diyos. Ano bang binasa mo? Yung kalahati lang. Sabi ng angal, wala namang Diyos. Sabi ko rin dati. O ano? Wala namang Diyos. Ang sabi ng angal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa na mabuti. Wala nga, wala. Kasi bakit po? Sa hangal, walang Diyos. Kaya pala yan, kahit anong explain mo sa kanya, magbagong buhay ka na, walang Diyos yan. Bumalik ka na sa Diyos, sino babalikan yung Diyos? Wala sa Diyos. Paano mo siya mapapabalik sa Diyos? Kailangan niya ma-encounter ang Diyos. Yung Diyos na pinapakilala mo. Sa paanong paraan? Kapag yan ay nagkasakit. Yan. Sabi mo, mag-pray ka sa Diyos. Tulungan mo ako. May sakit eh. Tama? Kung kailan yan mahina na, magpapapray na yan. At yung Diyos na wala siya, gusto niya na yung magkaroon. Tama? Yung mga tao nasa kulungan, mga walang Diyos yan. Pero puntahan mo sila ngayon, gusto na nila magkaroon. Mga kapatid, totoo ito, ang hangal. Kaya pala, ang daming mga tao, ang titigas ng ulo, bakit mo, kahit anong ganda ng mensahe mo, kahit anong ganda ng paliwanag mo, wala talagang impact kasi bakit po? Sorry sa word. Baka kabilang pa sila sa mga hangal. Kasi sa hangal, walang Diyos yan. Tandaan, ang tanging makakatalo sa kasinungalingan ay ang katotohanan, isa sa katotohanan ito. Sabi dito sa Timoteo, ang lahat ng kasulatan ay ginasihan ng Diyos para magamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid sa maling aral, at sa pagtutubulaan sa maling katuruan. Eto. At sa pagtuturo sa matuwid na pamumuhay. Andito na lahat. Amen, no? So, ano tayo? Relay tayo sa Biblia. Ang tanging makakatalo sa kasinungalingan ay ang katotohanan, at malalaman mo lamang ang katotohanan kung ang mga salita ng Diyos at ang Panginoong Hesus ay iyong pinakikinggan at pinag-aaralan. Kaya sabi ko sa inyo, lugi ang isang Kristiyanong di nagbabasa ng Biblia. Tandaan niyo yung word na Yahweh. Ang pangalan ni Jesus sa Hebrew, alam niyo, ang pangalan ni Jesus, hindi yan tanggap sa ibang bansa, hindi tanggap ng mga Israelita, hindi tanggap ng mga Muslim sa Middle East. Ang pangalan ni Jesus ay Jesus. Ang tunay na pangalan ni Jesus ay Yeshua. Yeshua. Yan ang pangalan ni Jesus, Yeshua. Ang ibig sabihin ng salitang Yeshua sa Hebrew ay ano? Yahweh is salvation. Tapos sasabihin ng mga pastor na ito na si Yahweh ay devil. Pero si Jesus daw, Diyos nila. Nagkalito-lito lang. Diyos daw nila si Jesus. Di ba sinabi mo, Diyos mo si Jesus? Si Yahweh mo si Jesus. Yahweh is salvation si Jesus. Yeshua. Okay? Mag-ingat sa mga bulaang guro. Yan ang gusto kong i-remind sa lahat bago tayo maghiwa-hiwalay mamaya o uwi tayo. Pag napanood nyo ulit ng paulit-ulit, ay sinabi nga pala sa amin sa mensahe, mag-ingat sa bulaang guro. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Yan ang ating conclusion. Yan. Sabi dito, huwag kalabanin si Yahweh. Pangalawa natin hamon, huwag natin kakalabanin si Yahweh. Okay, bakit to? Tiyak na mananagot sa kanya ang sino mang kakalaban sa kanya. Huwag natin sasalingin. Salingin mo ang presidente, may bata ang buhay mo, tama? Ito ho, Diyos ang pinag-uusapan natin.